Hi, hello, hello. Welcome back to our channel. So karon maghisgot na po tag another part sa quantitative research. Particularly sa chapter 2, we are done na po nga ato ang hisgutan ang tanan parte nga naa sa chapter 1, and I hope nga inyuhang nakit-an o inyuhang nasunod ang unsa man tong lain-lain nga parte sa chapter 1. Mao to ang pinakasimple nga mga discussion po sa ato ang kuan. But this time around, ato ang pagahisgutan ang population and sample size or population and sample sa siya sa inyong quantitative research. Before ta magsugod o discuss sa population and size, mag-review sa ta kung unsa ang mga parts, lain-laing parts sa quantitative research chapter 2, particularly sa chapter 2. Before ka maghimo of population and sample, dapat naa na siguro kay research design. So again, magdepende ang research design sa imong mga gusto mahibal-an sa imong research, for if it is mediating effect or if it is a structural equation model, magdepende na siya tanan ang research design nimo sa imong gusto mahibal-an sa imong research. Human sa research design, dapat na-discuss na po nato ang atong research lokal. Asa day nato i-conduct ang ato ang study. Pagkahuman ana is dapat na musunod din ha ang figure 2. Ang figure 2 is ang mapa kung diin nimo asa i-conduct ang imuhang study. Paghuman din ha is mauna dayon ang population and sample. Actually, mga researchers, ang population and sample naa ni siya naa kay dapat buhaton pa ani before nimo i-discuss ang population and sample. So, gusto na ko ipakita sa inyo ha nga naa tay table. Kaning table of respondents imuha ni example mga elementary school sa Asuncion daw ang imuhang kuan, ang imuhang target. So naa kay eskwelahan, mga sets of kanaan mga eskwelahan, mga elementary school na adiri, tapos total population. So diri sa Kabaywa Elementary School, for example na daw 13 kabuok nga mga teachers. Sa Kanatan Elementary School na daw 10, sa Katipunan na daw 22 si 12, sa Napungas na daw 11, and so on. So ang total niya is 27. Now ang problema nato diri unsaon nato pagkahibalo sa sample population. Nganong si Kabaywa imbis 13, nganong 11 naman lang ang atuang kandakan sa study, ang atuang paansiron sa atong survey questionnaire. So mauna siyang una nato i-discuss. Kung wala pa mo nakakita kung unsaon paggamit sa Sloven's formula, pwede ninyo tan-awon nga video how to solve the sample size population size using Sloven's formula po. So mao ni siya ang ato ang discussion din no kung unsaon nga mabuo ni siya nga table. So sample size or sample population are all the same. So total population mao jud na ang kadaghanon sa usa ka populasyon anang imuhang gusto surveyhon. So hopefully inyohan matan-awan para mabuo ninyo ang inyong table before ninyo i-discuss ang inyong population and sample. So sa population and sample, inyong ipaila-ila diri nga ang inyong kandakan sa survey is ang teacher. So for example, ang inyong research respondents kay students. So syempre dili na students na
teachers na din na or kinsa man na inyong respondents nga paansiron sa inyong survey questionnaire. Tapos tubagon po nimo asa dapit ka di ay asa dapit gani imuhang research lokal. Tapos imuhang ipakita kung pila kabuok ang total population. So sa kaninga kaso, kaninga sample, naa daw tay 67 ka total population. So mao po na ang nakabutan diri 67 pod ka buok. So in deciding the sample size, Sloven's formula was utilized. So naara siya, Sloven's formula was utilized. So mao na siya researchers na before nimo mabuo o discuss ang imuha population and sample, dapat imuha sang na-solve ang population size using Sloven's formula. So pwede ninyo tanawon nga video po. This is our previous naman po nga video nga nag-discuss ta kung unsaon na to pagkuha ang sample size. So let's go back. So sa table 1, ang buot pasabot sa table 1 is this one. Table 1, distribution of respondents. Mauni ang table 1. So asa nato gikan? The actual number of respondents were shown. Mauni ang number sa number sa mga imuhang kandakan sa study. So, the sample size in Kabaywa Elementary School will be 11 teachers. So, Kabaywa Elementary School will be 11 teachers. Kaning table 1, ang buot pasabot ani is ang inyuhang distribution of respondents. So, mauni siya si table 1. Now, unsa ang imuhang i-discuss diri dapit? Tanan nimo i-discuss is ang imuhang sample size, kanitanan, imuha nang i-discuss din ha. So, niingon siya diri nga, the complete sample size is 57, complete sample size is 57. So, sa kanatan, ay sa Kabaywa Elementary School na daw 11 ka teachers. So, sa kanatan, Kabaywa Elementary School na ay 11 teachers. And so on, imuhang ikuan gikan sa kanatan nga naay 9, kanatan elementary school na ay 9, then sa kanatan sa Katipunan na ay 19, so sa Katipunan na ay 19, hantod mahuman nimo og discuss kung tagpila ka sample population ang imuhang paansiron sa imuhang survey questionnaire. Pagkahuman ana, nahuman na nimo discuss diri nga part, imuha dayong i-discuss kung unsaon nimo pagpili sa imuhang paansiron. So, sa kani siya nga sample, ang iyang gikuan is random sampling in accordance with the permission, authorization, and guidance with the school head and of the requirements of the division of the school's division superintendent. So kani siya class, dili mo magbuot-buot sud og kuan ha, mananghid ta sa otoridad nga mag-conduct ta og study dinha sa ilang eskwelahan or mag-conduct ta og study dinha nga lugar kay sig makasabaan ta daka rata og pataka rata og kuan ug kandak-kandak sa kuan. So, ang inyuhang sunod nga i-discuss diri is unsaon pagpili sa inyong respondents. So, sa kani siya nga research, ang iyang gigamit is random sampling. So, maupod na ang inyuhang gamiton siguro sa inyuhang research, no? Mao man ni pinaka kuan jud pinakasagaran ginagamit ang random sampling. So, mag-review ta sa population and sample before mo magbuhat sa inyong discussion sa population and sample. Ako ang gusto i-suggest sa inyo nga inyuha sang solbon ang population size or sample population kay para ma-discuss ninyo ni siya nga table. Kaning total population researchers inyuhan ning makuha nga impormasyon sa
um, impormasyon sa nagkadaiya nga, for example, mangutana mo ani nga school, pila sila kakuan or pila sila ka teachers, or moadto ka sa district, or kung senior high school ka, pwede ka moadto sa school registrar para mapangutana kung pila ka buok number of teachers nga naka-by grade level, or else kung ang inyong respondents kay grade 7, so pwede mo makapangutana pila ka buok grade 7 nga naka-by section, or tanan ba nga estudyante sa inyong eskwelahan inyong kuanon. So mangayo mo og number of students sa kada grade level. So inyong dayon siya gamiton ang Sloven's formula para masolve ang sample size. Then, kung masolve na nimo ang sample size, kani siya nga part diri, inyuhan na dayon na siyang i-discuss diri sa inyong paragraph. Kani siyang table 1 class, ang buot pasabot sa table 1 kani siya. Kung kamo na ay mga pangutana regarding population and sample size, pwede mag-comment sa comment box, o kung naamoy mga ginakalibugan, pwede ninyo siya i-comment dito kay para maansiran nato. Ato ang paningkamutan niya maansiran ang inyong mga pangutana. Kung gusto mo og sample aning mga paragraphs nga naa diri sa population and sample distribution, pwede ninyo matan-awan ang link nga naka-paste dito sa description box ani nga video, og inyong halang siyang makit-an dito ang mga samples po. Unta karong adlaw na amoy nakutlo kung unsaon nato pagbuo ang population and sample, o unta inyuhang masabtan kung unsaon man pag-solve ang population size sa atoang study. Kadto lang ang atong lesson karong adlaw. Daghan kayong salamat sa pagsuporta sa ato ang YouTube channel.